Mabuhay, Pilipinas. This is Spear Cyber TV, live streaming now. Maiinit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni Wedge Kujamat at Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Enjoy the annual Migrant Workers Week on June 3 to 7 at POEA grounds. Enjoy the OFW Idol Philippines mini concert brought to you by Mikara States by Pro Friends. Sa Mikara, may karapatan ka na sa... Ikaw on para magkasarahay. May karapatan ka na. Sa Mikara, kaya mo nang magkabahay. Alaga mo pa ang pangangailangan ng pamilya. Sa kaya, edukasyon, pamilihan, libangan. Sulit ang pagod. Tuloy ang kayod. Mikara, may karapatan ka na. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni Wedge Kujamat at Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Alas 5:28 na po ng hapon mga kaibigan. Ngayon po ay magandang hapon. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-17 po ng Hunyo taong 2019. Sa inyo po ngayon ang news recap dito sa Spear Cyber TV, your BFF online. Ako po ang inyong magiging tagapagbalita, Rocel Lopez. At kasama natin sa technical side, si Joshua Mendoza. Sa ulo po ng ating mga balita mga kaibigan, barko ng China hindi kinuyog ng mga bangka ng Pilipinas batay sa satellite images. Pilipinas iaapila sa International Maritime Organization o IMO ang nangyaring recto bank. Publiko hinimok na tumulong sa kampanya kontra African Swine Fever o ASF. LTFRB pinalawig ang suspensyon ng implementasyon ng point-to-point operation para sa UB Express. Yan po ang ulo ng ating mga balita. Sa detalye at iba pang balita sa aming pagbabalik. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni Wedge Kujamat at Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Alas 5:29 na po ng hapon mga kaibigan. Sa detalye po ng ating mga balita, taliwas sa pahayag ng China na nilapitan ng 7 hanggang 8 bangka ng mga Pilipino at makikita sa satellite images na hindi kinuyog ang barko ng China sa recto bank. Ayon kay Professor J. Batumbakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, makikita sa visible infrared image ng radiometer sa SUT o BIRS data noong gabi ng insidente ng kaunting
mga bangkang pangisda lamang ang nag-ooperate sa lugar. Makikita niya sa satellite images na nakakalat ang mga bangka sa malawak na bahagi ng Reed Bank. Ang dalawang bangka niya ay pinakamalapit sa isa't isa ay may layong 3 hanggang 5 nautical miles o 7 hanggang 9 kilometers. Dahil dito ay kinwestiyon ni Batong Bakal ang sinabi ng China na kinuyog ng mga bangka ng mga mangingisdang Pinoy ang barko ng China. Pahayag ito ng maritime expert kasunod na sinabi ng China na ang fishing boat Yu Maobinyu 42212 ay nananatili sa lugar ng lapitan umano ng mga bangka ng mga Pilipino. Samantala, kasalukuyang pinaghahanap ng pulisya ang Chief Executive Officer at CEO ng Digital Marketing Services matapos umano nitong itakbo ang 200 million pesos na pera ng mga investor sa Davao del Norte. Ayon kay Police Captain Anjanet Tirador, tagapagsalita ng pulisya, nagkasala ng manhunt operation para kay Kenneth Pasnagas na sinasabing taga Quezon City at isang Rogi Sabando, operation manager sa nasabing kumpanya. Nagsuplong anyang isang ahente ng halos 100 investors na nagbigay ng kabuwang 209 million pesos sa kumpanya matapos mangako nito ng 500% na return of investment sa loob ng 15 araw. Sinabi ng nagreklamo na nag-umpisa ang operasyon ng kumpanya sa Tagum City noong June 1 kung saan naibigay investments noong June 4 at ngayong linggo. Walang opisina ang Questlink at ibinibigay na lamang anya ang investment sa isang ahente sa isang hotel sa nasabing lungsod. Nanawagan naman ang pambansang pulisya sa mga nagrabyadong investors na lumapit sa kanila at maghain ng reklamo. Alas 5:32 na po, niyanig naman ng magnitude 7.4 na lindol ang hilagang bahagi ng New Zealand. Ayon sa US Geological Survey, tumama ang lindol malapit sa Kermadec Island sa may hilagang-silangang bahagi ng bansa. Ang sentro naman ng pagyanig ay nasa 928 kilometro hilagang-silangan sa lungsod ng Turanga sa North Island at may lalim na 34 na kilometro. Naglabas din ng abiso ang New Zealand Civil Defense Organization sa posibleng banta ng tsunami, ngunit binawi ito agad. Kasalukuyan pa rin binabantayan ng samahan ng sitwasyon sa nasabing lugar. Samantala, lumipad na papuntang Amerika si Senator at pambansang kamao Manny Pacquiao matapos itong itigil na ang kanyang pag-iensayo sa Pilipinas. Sinabi ni Pacquiao na tatapusin niya ang pagsasanay sa Wildcard Gym sa Los Angeles, California bago kalabanin si Kate Thurman para sa World Boxing Association welterweight title. Ipagpapatuloy ni Pacman ang kanyang training kasama ang kanyang long-time coach na si Freddie Roach sa nasabing gym. Hamon naman ni Pacquiao kay Thurman na ipakita niyang malakas siya sa loob ng ring at hindi lang puro daldal. Magaganap ang laban ng dalawa sa MGM Grand sa Las Vegas sa July 20. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pamahalaan ng Russia upang mabigyan ng karampatang proteksyon ang mga Pilipinong household service worker doon. Sinabi ng DOLE na binubuo na ng dalawang bansa ang mga patakaran na maaaring ipatupad bilang tugon sa panukala ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng labor deal ang Pilipinas at Moscow. Una nang hiniling ni Arroyo sa St. Petersburg International Economic Forum kamakailan na nais niyang lumagda ang dalawang bansa na magkaroon ng kasunduan para masiguro ang kaligtasan ng halos 10,000 OFW na nasa Russia. Ayon sa DOLE, naniniwala sila na sa pamamagitan ng migration regime, mabibigyan ng katugunan ang panukala ng outgoing House Speaker. Sakaling may sakatuparan nito, kailangan paghambingin ang mga nabuong batas at panuntunan ng dalawang bansa upang maging tama ang documentation ng mga OFW, gayon din ang pagpasok ng mga foreign nationals sa Russia.
Tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan, alas 5:35 na po ng hapon at kayo patuloy na nakikinig sa programang News Recap dito pa rin sa Spear Cyber TV. At pinabati muna natin yung ating mga viewers na sila Corixman, si Boss Mario Batigas at si Manolito Generoso. Patuloy tayo sa ating mga balitaan. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang graft case na inihain laban kay former Makati City Mayor Elenete Binay hinggil sa umano'y maanumalyang pagbili ng city government ng mga furniture sa panahon ng kanyang pamumuno sa nasabing lungsod. Sa 31 ng resolusyon ng Anti-Graft Court 5th Division, sinabi nitong pinabura nilang apela ni Binay na ipawalang bisa ang mga isinampa sa kanyang kaso matapos mabigong makapagsumite ng katibayan ang panig ng prosekusyon. Isinumite ng dating alkalde ang kanyang demurrer petition noong March 21, 2019 na humiling na i-dismiss ang kanyang kaso dahil sa nawalan ng sapat na ebidensya ng prosecution party. Si Ginang Elenita Binay na may bahay ni dating Vice President Jedjomer Binay ay inakasuhan ng pagnanakaw sa kabangyaman dahil sa procurement ng office partitions at furniture na nagkakalaga ng 72.6 million pesos noong siya pa ang nakupong alkalde ng Makati City noong taong 1999. Inutusan naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang Embahada ng Pilipinas sa London na iapila sa London-based International Maritime Organization o IMO ang hit and run na nangyari sa pagitan ng barko ng China at bangka ng mga mangis ng Pilipino sa Rectobank sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Locsin, malaya ang China na gawin ang nais ito ukol sa insidente pero igigit anya ng Pilipinas ang sarili nitong bersyon. Binigyan ng kalihim ng authority ang embahada ng bansa sa London na umapila sa IMO. May tugon din ang opisyal sa bersyon ng China batay sa pahayag ng Chinese Embassy sa Manila. May ibaan niyang gustong sabihin si Senator Kiko Pangilinan na nagsasabing ang bersyon ng China ay peke. Una na sinabi ng Chinese Embassy na kinuyog ang barko ng China ng 7 hanggang 8 bangka ng mga Pilipino at sinubukan pa umano nila iligtas ang 22 mangings ng Pinoy. Nagpost din si Lacson ng statement ng DFA sa panawagan ng IMO sa mga bansang kanilang miyembro at ng United Nations na protektahan ang buhay sa karagatan sa oras ng disgrasya. Samantala, sugatan ng 2 matanda na tumagilid ang kanilang sasakyan matapos masagi ang mga bakal na nakausli sa likurang bahagi ng isang 10-wheeler truck sa Cebu City. Ayon kay Police Staff Sergeant Ed Bacalso ng Mabolo Police Station, nangyari ang aksidente sa may S. Osmeña Road sa North Reclamation Area pasado alas 8 Sabado ng gabi. Nagtamo ng minor injuries ang driver na si Sixto Pahang at pasahero nitong si Kane Gonzalez parehong 70 anyos. Tinutugis na ng pulisya ang driver ng truck na hindi tumigil sa kabila ng aksidente. Inaalam sa CCTV sa lugar ang posibleng pagkakakilanlan ng driver ng truck. Nagdulot naman ng traffic sa lugar ang nangyaring aksidente. Alas 5:38 na po, nangako ang pamunuan ng Manila Development Authority na gagawa nila ng paraan na mabigyan ng hazard pay at dagdag na benepisyo ang kanilang mga traffic enforcers. Sinabi ni MMDA Chairman Danilo Lim na personal niyang kakausapin si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa nasabing bagay. Nauna na sinabi ng grupo ni Manuel Baha ng National Institute for Health at ng the University of the Philippines na marami sa mga traffic enforcers ng MMDA ang nagkakasakit. Ito ay dahil sa mataas na lead content sa kanilang mga dugo, dulot ng grabing polusyon sa mga lansangan. Marami rin sa kanilang dumaranas ng high blood pressure bukod pa sa panganib na matagal ng exposure sa init ng araw at polusyon. Sinabi ni Lim na karamihan sa kanilang mga enforcers ay casual employees ng ahensya samantalang ang iba naman ay job order employees. Pero nanindigan ng general ng militar na hindi ito dahilan para masangkot sa katiwalian ang kanyang mga tauhan. Alas 5:39 na po ng hapon mga kaibigan, magbabalik po tayo sa ating pa ilang mga balitaan pagkalipas lamang po ng paalala ng ating himpilan.
po si DJ Mark. Hello, ako po si Donald Quartz. Hello, ako po si Junel. At kami po ang Habibi Boys. Iniimbitahan ko namin kayong manood ng Karaoke time with Habibi Boys. handog ng Spear Cyber TV. Ngayong linggo na po. Maraming salamat. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni na Wedge Kujamat at Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Alas 5:41 na po ng hapon mga kaibigan. Bago po tayo magpatuloy sa ating mga balitaan, tumanggap po muna tayo ng report mula sa labas ng ating himpilan. Sa ating kasama si Christopher De Los Santos. Ito po'y kaugnay sa National ID System. Sisimula na ngayong September sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority. Narito po report. Christopher De Los Santos, pasok. Inihayag na Malacanang noong nakaraang Martes na sisimula na sa September ang pilot testing ng National ID System sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority, kung saan ang mga empleyado ng nasabing ahensya ang sasalang sa pilot testing at inaasahang makukumpleto ito sa December ng taong kasalukuyan. Target naman ng gobyerno na masimulan ang pilot enrollment nito sa January 2020. Sakop ng National ID System ang pagkuha ng biometrics at mga demographic information ng individual. Samantala, sa ilalim ng National ID Law, ang bawat individual ay bibigyan ng kaukulang impormasyon kung saan at papaano gagamitin ang mga data na kanilang ibibigay sa kanilang pagparehistro. Sinigurado rin ni Undersecretary Lisa Bersales na susunod sila sa Data Privacy Act, libre at walang babayaran sa unang application, sa pag-i-issue at maging sa pag-renewal ng Philippines Identification System. Plano ng Malacanang na makapagtala ng mahigit 107 milyong Pilipino sa National ID System pagsapit ng taong 2022, kung kailan magtatapos ang termino ni Pangulong Duterte. Mula rito sa Quezon City, Christopher De Los Santos para sa Spear Cyber TV, your BFF online. Maraming salamat Christopher De Los Santos sa iyong pagulat. Ang pagulat pong yan ay nagatid sa atin sa oras na alas 5:43 po ng hapon. Sa atin pa rin mga balita mga kaibigan, hinihintay ng Kappa Community International Incorporated ang pagsasampa ng kaso ng Securities and Exchange Commission o SEC sa kanilang samahan kaugnay ng di umano investment scams. Ayon kay Danny Mangahas, miyembro ng Kappa at convener ng Ahon sa Kahirapan Movement, isang linggo na nilang inaabangan ang isasampang kaso kay Kappa founder Joel Apolinario. Nais na anya ng grupo na makapagsumite ng kanilang formal na sagot sa mga paratang at dumaan na sa tamang proseso. Samantala, ginagalang ng samahan ang inilabas na lookout bulletin order ng Bureau of Immigration at Department of Justice laban sa mga pinuno ng Kappa at 3 ospital ng Alabel Maasim Credit Cooperative o ALAMCO. Matatanda inilabas ng DOJ ang kautusan upang pigilang makalabas ng bansa ang mga sangkot sa investment scam habang patuloy pa rin ang investigasyon. Magugunitan si Pangulong Rodrigo Duterte mismo ang nag-utos sa pagsasampa ng kaso sa mga opisyal ng Kappa. Samantala, nilinaw naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na ginamit nila ang 42 million pesos na bahagi ng Yolanda Rehabilitation Funds sa pagbili ng 14,000 water meters para resettlement area sa Tacloban, Leyte. Sinabi ng NDRRMC na ang nasabing pondo ay ipinagkatiwala nila sa Leyte Metropolitan Water District. Bahagi lamang ang nasabing pondo ng mga nalikom bilang tulong sa mga nasalanta ng nasabing bagyo. Direkta rin umanong nagamit ang nasabing pera sa mga nabiktima ng trahedya taliwas sa mga unang ulat na nawawala ang nasabing pondo. Nauna dito ay sinabi ng Commission on Audit na malaking bahagi ng Yolanda Fund ang hindi malaman kung saan napunta. Kaagad rin ipinag-utos ng Malacanang ang paghahanap sa nasabing pondo.
Alas 5:50 o alas 5:45 na po ng hapon, nakapaglagak na ng kanyang piyansa si Brian C., isa sa mga incorporator ng WellMed Dialysis Center. Sinabi ni Attorney Rocel abogado ni C., na nagbayad ng 72,000 na piyansa ang kanyang kliyente para sa kasong estafa through falsification of documents. May kaugnay nito sa nabistong pagsingil ng WellMed ng kabayaran sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kahit namatay na ang ilan sa kanilang mga pasyente na sumasailalim sa dialysis. Pero nagtataka ang kampo ni Sid dahil hanggang ngayon ay ayaw siyang payagan na makapaglabas o makalabas sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Sinabi ng naturang abogado na ayaw niyang tinanggap ng NBI ang hawak nilang release order mula sa hukuman. Magugunit ang mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos na arestuin ang mga opisyal ng WellMed. Ang nasabing kontrobersiya rin ang nagtulak sa Pangulo o nagtulak na Pangulo na utusang magsumite ang kanilang courtesy resignation ang mga opisyal ng PhilHealth. Hinikayat naman ng ride-hailing service na Grab Philippines ang 5,000 sa kanilang mga driver partner na na-deactivate ang pansamantalang prangkisa na samantalahin ang mga bagong Transport Network Vehicle Service o TNVS slots. Sinabi ng Grab na 10,000 ang bagong slots na binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa TNVS. Ipinaliwanag ni Grab Philippines spokesperson Nika Hosaka na 3,000 TNVS sa kabuwang 8,000 TNVS na nakatakdang ma-deactivate noong isang linggo ay hindi natuloy dahil sa nakapagsumiti sila ng kaukulang mga dokumento o documentation. Sa kasalukuyan ay aabot sa 45,000 na aktibong TNVS sa ilalim ng Grab Philippines. Kapag nabuksan ang dagdag na 10,000 slots ay maabot ng LTFRB ang kanilang target na 65,000 TNVS cap para sa taong ito. Ipinaliwanag rin ng Grab na mula noong Enero ay umabot na sa 15,000 TNVS ang kanilang na-deactivate dahil sa ilang mga kaso at kabiguang magsumite ng kaukulang documentation. Inamin rin ng Grab na pangunay resulta ng mabagal na pag-hook ng mga pasahero ay ang kakulangan ng mga sasakyan mula sa kanilang hanay. Alas 5:48 na po ng hapon, tiniyak naman ng Kuwait Embassy na ginagawa na ng kanilang pamahalaan ang kaukulang aksyon para maaresto ang pulis na sinasabing humalay sa isang OFW sa nasabing bansa. Ang pagtitiyak ay ginawa ni Ambassador Musaid Saleh Ahmad Altwaik sa pakikipagpulong niya kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola. Sinabi pa ni Altwaik na naglabas na ng all points bulletin sa lahat ng police at immigration post sa kanilang bansa maging sa Gulf Cooperation Council member states laban sa 22 anyos na Kuwaiti Police Office na nakilalang si Fayed Nazer Hamad Al-Jami. Nagdagdag pa ni Ambassador Altwaik, ipinagharap na ang pulis ng kasong rape sa ilalim ng Kuwaiti Penal Law. Si Alami ay sinasabing tumulong sa Filipina made para sa finger scanning registration sa airport na dumating doon noong June 4. Sa impormasyon ng Philippine Embassy, dinukot at inabuso ng pulis ang nasabing Pinay. Kung mapapatunayan ng krimen, si Alami ay maaaring maharap sa parusang kamatayan sa ilalim ng Kuwaiti laws. Nakiusap sa publiko ang Bureau of Animal Industry o BAI na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may nakita mga produktong ibinebenta sa merkado na galing sa mga bansa na apektado ng African Swine Flu o ASF. Kasunod ito ng pagkakasamsam sa Clark International Airport ng ilang mga delata at produktong baboy kung saan 37 sa 300 samples ay nagpositibo sa nasabing virus. Ayon kay Dr. Joy Lagayan, tagapagsalita ng BAI, wala pang nailatag o naitalang kaso ng ASF sa bansa. Ngunit agad nilang bineberipika kapag mayroon silang natatanggap na ulat kahit chismis lang. Anya wala epekto ang nasabing sakit sa mga tao at ibang hayop pero delikado ito sa mga baboy.
Kung sakaling magkaroon ng kaso ng virus sa bansa ay mahirapan ang hog industry. Matatandang pinagbawal ng Food and Drug Administration at Department of Agriculture ang pag-aangkat ng mga produkto at karning baboy sa mga bansang apektado nito kabilang ang China, Belgium at South Africa. Alas 5:50 na po at muling umapila naman kay Pangulo Rodrigo Duterte ang pinuno ng Kappa Ministry International na huwag silang ipasara. Sa pamamagitan ng social media, umapila si Joel Apolinario sa Pangulo na maawa sa kanilang mga miyembro na mawawalan ng trabaho. Ayon kay Apolinario, nasa mahigit 1,000 empleyado ang mga nanganganib na mawalan ng trabaho sakaling ipatigil ang kanilang operasyon. Kasabay nito, pinayuhan niya ang kanilang mga miyembro na huwag pipirma sa anumang dokumento na ilalatag sa kanila ng NBI. Sa ngayon, balak ni Apolinario na mangalap ng testimonya sa kanilang mga miyembro kaugnay sa magandang epekto ng Kappa Ministry sa kanilang buhay. Samantala, pinalawig pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB suspensyon sa pagpapatupad ng point-to-point operation para sa UB Express. Naglabas ang LTFRB na indefinite suspension kaugnay na implementasyon ng naturang memorandum. Ito ay matapos na magpetisyon ng Stop and Go Coalition at iba pang transport group na maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order laban sa utos ng ahensya. Ay sa LTFRB Chairman o kay LTFRB Chairman Martin Delgra, magsasagawa pa sila ng dagdag na konsultasyon sa kaukulang stakeholders. Una nang inireklamo ng mga transport at commuter groups na hindi nagsagawa ang LTFRB ng public consultations bago ilabas ang Memorandum Circular 2019-25. Sinabi naman ni Delgra na nagkaroon sila ng dialogo sa mga kinatawan ng iba't ibang transport group, kabilang na ang Stop and Go Coalition noong June 6, pero dagdag nito mas mabuting isama ang mga operator sa driver ng mga jeepney at bus sa susunod na konsultasyon. Alas 5:52 na po mga kaibigan, itinanggi naman ng pamilya ng veteranong aktor na si Eddie Garcia na pinayagan na nilang tanggalin ang file ang life support nito. Sa payag ng tagapagsalita ng pamilya na si Dr. Tony Rebosa, nilinaw na hindi sila nagbigay ng authorization sa naturang hakbang. Wala rin umano silang consent o hindi sila nagpahayag ng pagpayag na tanggalin o tanggalan ng life support si Garcia. Pero dinagdag ni Dr. Rebosa na nagkasundo ang pamilya na ilagay ang 90 anyos na aktor sa tinatawag na DNR, Do Not Resuscitate status. Ayon sa Medline Plus Medical Encyclopedia, ang DNR ay isa sa medical order ng doktor kung saan inuutusan ng healthcare providers na huwag nang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation kapag hindi na humihinga ang pasyente o huminto na ang pagtibok ng puso nito. Halos 1 linggo ang comatose si Garcia dahil sa severe cervical fracture matapos maaksidente sa taping ng bago niyang programa sa telebisyon. Alas 5:53 na po, inatasan naman ng Food and Drug Administration o FDA ang dalawang online stores ng Shopee at Lazada sa pagbebenta ng mga gamot. Nagsilbi na at naipatupad na ang kanilang Regulatory Enforcement Unit ang summons with preventive measures order. Pero sa ilalim ng SPMO ay inatasan ng Shopee Philippines at ang Lazada Philippines na agarang magpatupad ng cease and desist order sa online selling at pag-aalok ng drug products. Ito ay hanggat walang license to operate o LTO na nakukuha ang dalawang online stores mula sa FDA. Bago ito ay nagpalabas ang FDA ng Advisory 2019-154 noong June 11, 2019 at binabala ng publiko laban sa online na benta ng mga gamot lalo na ng antibiotics at steroids. Layunin ng babala na matiyak na ligtas ang publiko sa mga produktong gamot sa kanilang nabibili. Ayon sa FDA, ang mga gamot na nabibili online ay maaaring hindi sumailalim sa pagsusuri at maaaring hindi mabuti sa kalusugan ng publiko.
Posibleng magsimula ng mag-operate ang Mislatel Consortium bilang third telco ng bansa sa susunod na buwan. Sinabi ng consortium member ng Chelsea Logistics ang Infrastructure Holdings Corporation na kumpleto na ang paglagda sa Share Purchase Agreement o SPA. Ayon kay Chelsea Vice President for Finance Ignacia Braga, ang kasunduan ay nilagdaan ni Undena Chairman Dennis Uy, Chelsea President at CEO Cherise Alfonso B. Dumoy at China Telecom Deputy Managing Director Xia Wei. Target ng consortium na sa Hulyo ay makakuha na sila ng prangkisa o Certificate of Public Convenience and Necessity para sa kanilang operasyon. Yan po ang naging kabuuan ng ating news recap para po sa araw na ito. Araw ng Lunes, ika-17 po ng buwan ng Hunyo taong 2019. Muli po mga kaibigan sa ulo po ng ating mga balita. Barko ng China hindi kinuyog ng mga bangka ng Pilipinas batay sa satellite images. Pilipinas iapila sa International Maritime Organization o IMO ang nangyari sa Recto Bank. Publiko, hinimok na tumulong sa kampanya kontra African Swine Fever o ASF. LTFRB pinalawig pa ang suspensyon na implementasyon ng point-to-point operation para sa UB Express. Yan po ang naging kabuuan ng ating mga balita ngayong araw na ito sa ating news recap. Muli po ako ang inyong naging kasama at naging tagapagbalita, Rocel Lopez. At kasama natin sa technical side, si Joshua Mendoza. Magandang hapon Pilipinas, hasta la vista. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni Wedge Kujamat at Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Sa Mikara States by Pro Friends. Sa Mikara, may karapatan ka na sa affordable homes at Employees Compensation Commission sa napakasayang Migrant Workers Week. Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni Wedge Kujamat at Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV.